Napagpala po ba tayo ngayong umaga? Alam niyo po, sa totoo lang napakasarap umawit sa Panginoon. Lalo na po, yung lahat ng awitin na yon, talaga naman mararamdaman natin yung presensya ng ating Diyos, ng ating Panginoon. Isipin niyo po, ang sabi doon sa natanong, pag-ibig mo, Diyos, di mapapantayan. Isipin niyo yung pag-ibig ng Diyos, hindi mapapantayan. Sabi doon, pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dahil sa dumong tumigis, tayo rin nagkaroon ng kaligtasan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, ako minsan nakakaramdam ng para bang kakulangan sa buhay, no? Pero tuwing nakikita ko kayo, ang sarap sa pakiramdam. Alam niyo ba bakit? Kung ako nagagalak, higit lalo po ang Panginoon, ang ating Diyos. Kasi itong araw na to, ito yung araw na itinakda niya sa ating lahat para tayo ay sumamba at magbigay pasasalamat sa ating Diyos. Palakpakan ninyo ang sarili ninyo kasi nandito kayo. Muli po, isa pong pagbati po kila Pastor Val. Good morning po or gabi po ba doon ngayon? Ano pa dito? Ay po, no? Dito. Ay po kayo live. Ayan. Good morning po, Pastor Val, Pastor Abibi, Pastor Johnny Gaco. So sa lahat ng mga kapatid na hindi nakadalo, kung mapapanood niyo po ang live stream na ito, pinagpala kayo ng ating Diyos. So ngayong umaga po, magtutuloy po ang ating mensahe sa ating tema na mission. Ang ating pong title ngayon, Walk by Faith. Kami po noon, laging ang biruan namin pag sa probinsya, walk by faith. Kasi po doon, hindi nung araw, hindi pa puso yung sasakyan. Sino mga taga-probinsya rito? Siguro karamihan, ayaw nyo lang umamin. Hindi naman kayo mga Manililyo o Kabitenyo, no? Lahat tayo, ilan lang dito Kabitenyo talaga. Pero karamihan sa atin, taga-probinsya. Yung mga laking probinsya, pero po ito po, kahit ito pong Malagasan po, ito, Wandala, Malagasan, nung araw, kahit ito, inabutan ko po, rapron pa po yan. Sino taga rito nung araw? Nung araw, talagang taga rito talaga, no? Nung inabutan yun, yung rapron pa to, ako nabot yan, si Brother Tors, taga rito kasi siya. Si Brother Katin, taga rito, pero siguro hindi niya nabutan. Binata po pa po ako noon, nagtrabaho pa po kami doon sa edisyon. Nung kami napunta rito, dahil naglalaro kami ng basketball noon, na po kaya rapper po yan. So, ang ibig sabihin noon, kahit ang biyahe po dyan ng tricycle, hindi po basta-basta pumapasok ng araw. Ang simentado na po, so ipayan mo mga ito, dito rapper pa po ito. So ngayon, kung makikita mo, city na ngayon, no? Maganda na. Sa probinsya po, pag sinabing walk by faith, talagang maglalakad tayo ng napakalayo, milya-milya. At di rin mo sa pera ng araw doon. Sa probinsya po, hindi po masyado mo sa pera. Doon po, nung araw kami, naglalakad, pupunta kami sa tabing dagat, ang dala namin, mga gulay. Pagdating po doon sa tabing dagat, ipinapalit namin ng isda. At saka yung supok, yung maliliit, ang tawag doon, alamang. Yung supong maliliit, nasupok na sila kasi nahuli na, di ba? So, ang ating pong title ngayon, yan pinamagatag po natin ng Walk by Faith. Yan po yung first vision ng 12 alagad ni Kristo. Sabi po dyan, walking by faith means, ang sabi dyan, ang paglakad sa pamamagitan ng pananampalataya ay nangangahulugang nagtitiwala sa mga pangako at patnubay ng Diyos. Kahit na naharap sa kawalan ng katiyakan o kawalan ng agarang mga sagot at namumuhay ayon sa kanyang kalooban, hindi lamang batay sa iyong nakikita o nararamdaman. Sabi po dyan,
Walking by faith is obeying God no matter what and trusting Him with result. Ang totoo po, tayo sumusunod kahit hindi naman natin alam kung ano talaga ang mga mangyayari. Pero po, ang isa po ang sigurado. Sino pong nakakaalam ng sigurado sila sa pagsunod? Isa po ang sigurado dyan, kapag tayo sumunod sa Diyos, pagpapalain tayo. Amen. Pero hindi natin alam din kung ano ang pagpapalang iyon. Hindi yun tungkol sa mga material na bagay. Kasi minsan po, baka nagkakamali po tayo ng pagkaunawa na dahil sa pagsunod natin kay Lord, ay yayaman tayo. Sasagana ang buhay natin. Dati, ganun po ang pananaw ko. Kasi yung nag-share sa akin noon, yung prosperity gospel po ang naitanim sa akin noon. Noon, may mga nag-share na gano'n. Bakit ang parang sunod kay Lord? Kasi sabi sasagana, yayaman. O sinong ayaw ng mayaman? Sinong ayaw? Gusto natin yon, pagyaman ng mundo. Kasi unang-una, pag tayo may pera, madali at masaya ang buhay. Tama? Sabihin mo sa katabi mo, tama. Ayaw nyo, pero lahat tayo gusto natin yon. Pero mas may higit na layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang ating text ngayong umaga ay ito. Lucas chapter 9, verse 1 hanggang 6. Sige po. Basahin po natin, sabay-sabay, in 1, 2, 3. Pinili ko si Jesus ang labing-dalawa at binigyan sa kanyang kapangyarihan kagaya sa pagpunyo upang magpagaling. Amen. Maraming salamat sa salita ng Panginoon. Tayo sandaling yumuko at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat sa iyong salita, sa mensahe ito. God, dalangin namin ang kaunawaan ng bawat isa, Panginoon, sa iyong mensahe. Nawa, Panginoon, ang kapahayagan ito ay amin pong tanggapin sa aming puso at amin pong magawa ito. Salamat po, tinatas namin sa iyo lahat ng bagay at ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, napakabuti po ng Panginoon sa pananaw natin. Sa pinasa po natin, ano po ang pagkakasabi dyan? Sa verse 1, sabi, tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo at magpagaling sa mga may sakit. Binigyan po, tinipon, in-empower po sila. Inordinahan po sila, binasbasan. Sa discipleship po, napakahalaga po niyan sa mga nag-aaral. Tatandaan po natin na sa pagsunod natin sa discipleship sa Lord, binibigyan niya tayo, matapos natin matutunan ang lahat ng bagay, kung paano natin ipahahayag at paano natin gagamitin ang mga gift, send out po tayo, isinusugo. So, ang sabi na, tinipon, binigyan sila ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo at magpagaling sa mga may sakit. Sa verse 2, isinugo sila ni Jesus upang mangaral tungkol sa paghahari ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit. Diyan po muna tayo. Sa iba pong version po, ang sabi po dyan sa ibang version, sa kay Marcos, ang sabi dyan, tinawag niya ang 12 apostol at sinuko sila ng dala-dalawa. Magkakaiba po yan sila ng sa salin kay Mateo, magkakaiba po. Pero iisa lang po ang kanilang tinutukoy dyan. Tinipon sila upang isugo. I-send out. Para saan? Para sa pangangaral po yon ng Ebanghelyo. Bakit? May katanungan. Bakit dala-dalawa? Diyan kay Marcos po, bakit tig-dala-dalawa? Kung pwede naman isa. Kung pwede naman tato, di ba no? Hindi niya ba naisip na pwede naman ako, kahit pwede akong mag-share, pwede akong humayo, pero bakit tig-dala-dalawa? Meron po kasing pamantayan sa Biblia, sa aklat po ng mangangaral, mas mainam daw po ang dalawa. Bakit? Pag nadapa yung kasama mo, naandun ka para itayo mo siya. Totoo po, dahil pag ikaw, lalakad ka, mumuni-muni ka, nasyok ka sa ipunan, malalim, sino mag-ahon sa'yo?
Wala, no? Kaya mas mainam daw po ang dalawa. Bawat nakasulat po kasi sa Biblia ay napakahalagang mapagtuunan po natin ng pansin na dapat matutunan. Bakit nga kaya, no? Ano ba ang dahilan ni Lord? Bakit sinugo sila ng dalawa, no? Yung pulong. Bawat sinasabi ng Panginoon, atin pong iisipin mabuti, ito pala ay may lalayunin o may dahilan. Kasi, halimbawa na lang, nagpunta tayo sa isang lugar, napagtripan ka ngayon. Nabugbog ka, di ka ngayon kauwi. Maliban na lang kung may mga tumulong sa atin sa lugar na yun. No? Naniniwala kayo na mga Kristiyano na bugbog? Naniniwala kayo? Parang ayaw nyo, ha? Pero ang totoo po, may mga lugar po ng mga mangaral ng Ebanghelyo, hindi lamang bugbog. Pero mapalad tayo dahil sa Pilipinas, malaya po tayo na i-share ang gospel, ang Ebanghelyo. So, yon ang pag-uusapan natin ngayon kung bakit isinuko sila ni Jesus at ipahayag ang kanyang salita. Ang sabi diyan, isinuko, in-empower sila, tinipon sila, in-empower. Alam natin, doon sa Mateo, ito po ay natalakay na po ito sa sermon po ito ni Pastor Julian, first week of the month nitong March. Ano po? Tinipon yung 12 at binigyan din ng kapangyarihan. So ito yung first mission nila, na sinugo sila. Anong ibinigay sa kanila ng Diyos? Kapangyarihan, authority, spiritual power. At yan po ay mababasa natin yan sa aklat ng mga gawa sa 1:8. Yung tinutukoy ng Panginoong Sus na sa atin niya doon sa mga alagad, si Brother Jonathan kasi ay ang banggit nila yan, ang mga apostolis. Yan, alam mo bagay. Napakaganda pakinggan din naman, no? Kasi alagad nga sila eh. Yung mga alagad, may ipinangako ang Diyos na sa kanyang pag-alis, huwag munang aalis ang mga alagad hanggat hindi nila natatanggap. Pero bago nangyari yun, nung kasama nila si Kristo, na-empower na rin sila. Binigyan sila ng authority. Tayo rin, meron. Kapag ang isang Kristiyano sumampalataya kay Kristo, meron tayong authority. Sabi ni Kristo. Ano ang mga ibinigay ngayon? Spiritual power. Sabi diyan, gift of healing. Ang binigay po diyan, gift of healing, gift of preaching, demons cast out, at dependent and trust. Yung pagtitiwala. Panahon po yan ng kasama nila si Kristo. Kung titingnan niyo po, tayo pala, pag tayo nananalangin sa isang kapatid na may sakit, sa pangalan ni Jesus, pinagalang ka ng kapatid. Naniniwala kayo doon? Ang paniniwala ay napakahalaga. Ang kagalingan, anumang bagay na ninanais natin na matanggap, kung tayo hindi naniniwala kayo, hindi nga yung mangyayari kung hindi naniniwala. Kasi ang pananampalatayang Kristiyano, ito yung paniniwala tungkol sa mga bagay na gusto mong mangyari sa iyo. Okay? Kaya sabi diyan, maging sa pagsasalita sa paghahayag, ito po ay gift o regalo. Sino na po sa inyo na nakapag-share na ng Word of God? Napakahalaga po niyan. Bawat isa po sa atin, ano po? Kaya po ito natin pinag-uusapan dahil hindi lamang po ito para sa akin o sa iba lang ng mga leader, kundi para po ito sa atin lahat. Napakahalaga po nito. May pananagutan po tayo sa ating mga pamilya. Kaya kung tayo may mga man sa buhay, may magulang, may mga kapatid, may mga kamag-anak, pwede niyong i-share ito. Kasi ayaw natin sila mapahamak. Kasi bakit isinugo ni Kristo ang 12 kung hindi mahalaga, no? Napakahalaga po na malaman nila ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Kasi ang totoo po niya, may pupuntahan ng tao. Isang kaharian ng Diyos at kaharian ni Taning. Ni Taning daw, sabi ni kapatid.
Totoo po yun. Hindi po natin mababago yun na mayroon pong pupuntahan ng tao. Meron tayo mga pagpipilian. Hindi tayo magiging masaya kung ang mga mahal sa buhay natin ay mapapalamang. So may mga pananagutan po tayo. Madali lang kapatid. I-share mo lang ito sa iyong mga mahal sa buhay. Ngayon kung hindi man siya mag-respond sa totoo, hindi natin siya kayang baguhin. Maliban ang Diyos ang magbago sa kanyang buhay. Amen. Huwag kayong mag-alala kasi hindi nyo problema kung paano siya magbago. Ang problemahin natin kung paano natin i-share yung gospel ni Kristo. Kaya ang sabi diyan, tingnan nyo po, nung isinugo sila, ang sabi ni Jesus, ang sabi dito, tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at karapatang magpalaya sa mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Isinugo sila ni Jesus upang mangaral tungkol sa karayaan ng Diyos at upang magpagaling sa mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya na huwag kayong magbabao ng anuman sa inyong paglalakbay kahit tungkol, balutan, tinapay, salapi o bihisan man. Wow. Sinong gusto ng ganon? Pinag-uusapan na po natin dito, mission. Pero ang unang mission po natin, ang ating pamilya. Mga mahal sa buhay. Ang ating pong mission, ang una, ang pamilya. Pagtapos natin sa pamilya, yung ating naman mga kaibigan. Mapalad, palakpakan ninyo ang masabi ninyo kung kayo ay nakapasok sa mga kaibigan ninyo. Kasi sa isang kaibigan na nabahaginan mo, natutuwa sa iyo ang Lord. Kapatid, mahirap mag-share, lalo na kung may kaibigan ka na hindi bukas ang kanyang kaisipan. Nire-reject tayo. So, napakahalaga niyan sa atin. Ang sabi, huwag daw magdadala ng kahit mahirap, madali. Sa panahon po nila, ang sabi ni Kristo doon sa mga unang disipulo na yon, huwag magdadala ng kahit ano. Ngayon, subukan mong mag-vision ng wala kang dala na kahit ano. Ano ang mangyayari? Ano mangyayari? Gutom. Ang totoo, ang mundo natin ay pasama ng pasama. Sa panahon noon, kapag nakilala ka bilang isang mabuting Kristiyano, mabuti rin ang tatanggap sa iyo. Bibihira po yung masama na tatanggap. Maliban doon sa masama na yun na talagang tinawag din siya ng Lord para ikaw ay i-bless. Pero ang blessing noong panahon yun ay hindi katulad ng ngayon. Tingnan po natin. Kapag umaalis tayo at pupunta sa malayong lugar para mamasyal man o tungkol sa trabaho, kabilang sa mga ginagawa natin ang magbaon. Tama? Sabi mo sa katabi mo, tama. Sino hindi takot magutom dito? Sino hindi takot magutom? O, sabihin niyo sa katabi mo, tama. Ayaw natin magutom. Ang totoo, ayaw natin magutom. Hindi ka lang makapanangalilan. Totoo po ako, ganoon din po. No? Pag ako nalipasan ng gutom, yung aking katawan. Kaya pag ako nag-fasting, talagang todo ang prayer ko, kasi yun ang isa sa weakness ko rin eh. Pag nagugutom na ako, parang nangihina, parang gano'n. Pero kaya pag nag-fasting ako ng isang araw, sinubukan ko po, nung nakaraan na 2 araw na fasting, talagang hinang-hina talaga. Pero ang nagpapalakas lang sa atin, yung dahil sa ating pananampalataya kay Lord. Pero nangyayari po yun, kaya naman. Pero karamihan dito, hindi ko nagagawa yung fasting. Ang nangyayari po, fast eating. Totoo hindi? Totoo. Sabihin nyo, tama. Diba? Tama daw eh. Okay. Sabi daw, una, pakilagay kapatid. Pag tayo po, humahayo, lumalakad, pupunta sa ibang lugar, talaga ang normal na ginagawa natin, nagbabaon. Yun ang ating nakakaugalian. Ang totoo, ang hirap po kayo pumunta sa isang lugar, kahit na may kamag-anak ka, may mga kakilala ka, paano kung hindi ka nila pinakain?
Hindi naman po, gutom lang. Hindi pa namamatay agad, gutom lang po. Meron po, yan po ang realidad ng buhay natin. Tama? May mga kamag-anak po na hindi ganon. Kahit lalo na kung yung kamag-anak natin na pupunta naman ay mayaman, pero hindi naman lahat ay ganon. Meron lang. So, hindi natin po yung nilalahat. So, ang nangyayari kapag tayo ay umahayo o nagmimisyon, sa panahon po natin, halimbawa po, ibigay ko na halimbawa, mamaya ang women's ministry. Pag sila po lumawas dyan at nagpunta sila, nagbisik-bisita at may pinuntahan, ano ang meron sila? Meron ano? May bitbit na tubig. Eh, siyempre, mainit yun, mauuhaw ka. Pero si Kristo, nung inutusan niya ang 12, ang sabi, huwag kayong magdadala ng kahit ano? Walang bitbit. Walang bag, walang tungkol. Kahit bihisan wala. O mamamanghin kayo. Sige, mga babae, kaya nyo? Hindi kaya, di ba? Pero dahil sa pagsunod kay Lord, ginawa iyon ng 12 ang alagad. Pero ang pinag-usapan kasi natin, mga lalaki yun, 12 alagad, hindi naman kasama yung mga babae doon, di ba? 12 apostle. Pero sa panahon natin, lahat kasi ay missionary. Inutos po yan sa atin. Tingnan niyo po, sa number 1, the empowerment. Sabi dyan sa Mateo, chapter 10, verse 1, hindi ko po nilagay dyan, no? Nang isuko ng Panginoong Hesus ang kanyang mga disipulo, ay binigyan sila ng kapangyarihan at paitulot para magpagaling ng mga may sakit, magpalayas ng mga demonyo at mangaral tungkol sa kaharian ng Diyos. Wala siyang pinabitbit sa kanila. Wala, totally, wala. Hindi yung sarili lang nila. Pero ngayon, nakakahiya po. Pag pumunta ka po sa isang lugar at nag-share ka, lalo kung malalat na natin yung pamilya na walang-wala, ano po ang ating mararamdaman? Siyempre po, nakakalungkot yun. Baliktad na po ang senaryo ngayon. Kisa noon. Bakit? Naisip niyo ba kung bakit? Kasi po yung panahon natin mula noon nagbabago. Nagbabago po ang panahon. Kung dati, ang yaman na tinutukoy ng Biblia, meron ka lang alagang kambing, baka, kalabaw, napakayaman mo na. Ngayon, ang tinutukoy ng mayaman ngayon, iba na eh. Pag wala bahay, hindi ka mayaman. Wala kang sakyan, hindi ka mayaman. Ang tawag doon, nasa laylayan ka ng gobyerno. Mahirap. Ngayon, paano kung sila ang napuntahan mo? Tayo na ngayon ang nagbe-bless sa kanila. Kasi yun ang wisdom na binibigay ni Lord. Sa panahon kasi nila, kasama nila si Kristo, pero sa panahon natin, hindi na natin kasama. Ang iniwan sa atin ni Lord ay wisdom. Yung gabay, yung banal na espiritu, yung tinutukoy ni kapatid kanina. Ang banal na espiritu na tinanggap natin, yung pag-empower sa atin, sa aklat ng mga gawa, chapter 1 verse 8 na yun ngayon ang kasama natin, yung Santong Espiritu, na siyang gumagabay at nagpapalakas para tayo ay makapag-share. Ang totoo, isa po sa pinakamahirap, yung pagbahagi ng salita ng Diyos. Ano kapatid? Kung paano ka ba mag-uumpisa? Paano ba yung approach mo? Ang totoo, mahirap po yun. Tapos ang nakikita mo pa, nakapaka-ano na, nangitsura, na ba? Pero, madali lang po. Lagi po natin ugaliin ang mag-pray. Lord, hindi ko naman ito kaya. Ang totoo po, sa pag-share po sa isang kapatid, ang isang kapatid, hindi mo naman talaga siya, kapag ang approach mo naman sa kanya ay, kapatid, sumama sa akin, may isi-share ako sa iyo. Hindi po yun magiging effective sa kanya. Ang totoong naging effective po sa atin bilang mga Kristiyano, ang makita yung buhay natin. Yung buhay na binabago ng Diyos unti-unti dahil nakilala natin si Lord. Sila mismo mako-curious sila. Uy, ano kayo nangyari kapatid dati? Kasama ko ito dati. Nightlife, kasama ko to. Alam niyo ang nightlife? Buhay sa gabi, aswang yun. So, hindi po yung aswang. Yun po yung mga gimmick na, yun lang po yung aswang. Gimmick po yan ng mga tao na ang buhay nila sa gabi. Ano yung mga buhay sa gabi? Marami po yan. Party. Wala namang party sa umaga eh. Meron pa party sa... Totoo, ang party, kadalasan sa gabi po ginagawa. So kapag nakita ng kaibigan mo, ito, at lalo na bless ito, bakit ito? Dati naman, kilala mo, ang
Lagi itong nag-aaway mag-asawa na to. Bakit ngayon? Ang sweet-sweet na nila. Kasi si Kristo po ay pag-ibig. Kapag si Kristo ang naging sentro ng pamilya, alam niyo po ang mangyayari, masaya po ang isang pamilya. Huwag natin hanapin sa mga kapatid o sa kaibigan ang kasiyahan yun. Kasi ang nais ng Diyos, isang pamilyang masaya at pagpapala mo, pinagpala. Isang pamilya na punong-puno ng pag-ibig, masayang pamilya, at sagana. So, iyon po. Balik po tayo. Sabi dito po, sabi ni Jesus sa mga disipulo, huwag kayong magdala ng kahit ano sa lakad ninyo. Walang tungkod, walang bag, tinapay, pera, o extra ng mga damit. Walang extra, wala naman talaga extra, no? Wala po kayong mababasang may pinadalang damit. Ipinili ni Jesus sa kanyang mga alagad ay taliwas sa gagawing paghahanda ng isang tao, maglalakbay sa napakalayong lugar. At sinusunod ng mga disipulo, ang bilin sa kanila. Bakit po sinabing malayo? Ang lugar po ng Jerusalem at kung makarating lugar na po na yun, mga bansa, malayo po yun. Malalayo. Hindi po yun malapit. Sasakay po sila ng bangka para tumawid. Malalayong lugar po yan. Parang ganito po yan eh. Halimbawa po ang China. Malapit lang po yan sa atin. Tatawid nila yan. O halimbawa po ang Mindoro. Tatawid. Malayo po yan. Ngayon, kung yung mga ganun sa Pilipinas lamang po, yung dito lang sa Pilipinas na mga isla, Romblon, yung mga isla, no, Mindoro, Marinduque, nang tatawid ka ng dagat, ilang araw, malayo po yun. Tapos pagdating doon, mag-i-stay ka ng ilang araw para magbahagi, mangaral ng Ebanghelyo. So, hindi po madali ang kanilang gagawin. Kasi wala silang walang lahat. Wala sa kanilang pinadalang Panginoon Hesus. Pero, ang maganda dito kapatid, lahat tayo ay binigyan ng Panginoon ng misyon tulad ng sa mga disipulo. Ito po ang maganda po dito. Isang tungkulin hindi lamang para sa Diyos. Sabi diyan, hindi lamang para sa Diyos, hindi lamang para sa ating sarili, bagkus para sa ating kapwa. Bakit? Magagamit tayo para yung kapatid natin, kung ano yung natanggap natin, ano yung naranasan natin, kung ano yung pagkakakilala natin sa Panginoon, kung ano yung ipinangako sa atin, mararanasan din nila, matatanggap din nila. So, isa pong pagkakataon yan sa bawat isa sa atin na magamit. Pero hindi madali. Pero sa paglilingkod po, hindi talaga madali, pero masaya. Kayo, masaya ba sa kayo sa paglilingkod sa Panginoon? Amen. Alam niyo mga kapatid, kahit na dumaan tayo sa matinding hirap o pagsubok sa buhay, mas pipiliin pa rin natin maglingkod sa Panginoon. Bakit? May pangako po kasi ang Diyos sa atin. Meron siyang ipinangako na hindi natin minsan alam kung talagang mangyayari. Pero dahil sa pananampalataya natin, ano man ang maging resulta, ito yung pinanghahawakan natin. Bakit? Mawawalang halaga po ang pangaral ng mga apostol at yung isinakripisyo nilang buhay kung hindi totoo ang ating pinangangaral. Isa po sa pangako ng Diyos na sigurado. Tingnan mo, sunod po. Kung minsan kasi ang mga bagay na ito ang nagiging, asan ba tayo? Sa pagganap ng misyon ito, nakalagay kapatid, sa pagganap ng misyon ito, may mga bagay ang kailangan nating alisin o pansamantalang iwalay sa ating mga sarili upang magampanan natin ang mabuti ang tungkulin iniatang sa atin ng Panginoon. Minsan po kasi kaya may mga bagay po na hindi natin magawa kasi mayroon po mga nagiging hindrance. Totoo po, hindi. Totoo po, meron po mga hindrance. May mga hadlang. Unang-una po, may yung kahirapan natin sa buhay. Ang totoo ngayon, pag ikaw ay mag-share ka, magpunta ka, mag-visitation ka, tapos napunta mo kapatid, wala pa lang masaing sa tanghalian, tapos wala ka pa lang kadala-dala, nakakalungkot, di ba? So, baliktad sa panahon natin ngayon. Sa pagmimisyon natin ngayon, kapag tayo nagpunta,
tayo mga Kristiyano, bukas ang palad natin, ang puso natin sa pagbibigay. Lalo na doon sa alam natin na talagang kailangan. Pero minsan, ang pera kasi, yung mga material na bagay, ay nagiging hadlang ito para hindi natin magawa. Kasi kung wala ka ng pera, mahirap. Bakit? Ang tanong dito, bakit? Wala naman kasi ang pera, wala naman ang trabaho. Minsan, ito yung mga nakakalungkot na karanasan natin. Dahil sa kakulangan din natin ng pera. Totoo po yun. Isa po yan sa mga nagiging hadlang. Ang sabi niya, kung minsan, yung tungkulin na yun, hindi natin magawa. Ang mga bagay na ito, nagiging sagabal. Alin? Ang alin daw? Kung hadlang, na hindi natin maunawaan ang nais ng Panginoon para sa atin. Masyado kasi tayo nakatutok sa mga bagay na ito na sobrang pinapahalagahan. Ito po yun. Pero totoo, kailangan talaga natin ang pera. Nakakalungkot man isipin, pero kailangan po talaga natin kasi hindi naman natin magagawa ang bagay na gusto natin maski sa pagtulong. Kung ikaw, ang pera mo ay kasya din lang sa iyo, paano ka tutulong? Pero hindi lamang po yan tungkol sa pera. Kung ang kapatid mayroong problema, na-comfort mo siya, nakapagbigay ka ng advice, mag-pray, pero kung meron din na naman tayo maitutulong kahit ano, magagawa natin yung pinagagawa ni Lord. Bakit? Hindi naman po yan tungkol sa pera. Kaya sa isang misyonero po, sa pagmimisyon, ay napakalaga po ng pera. Pero sa panahon nila, hindi po uso yun. Kasi sila ay lumakad by faith. Kasama nila ang Panginoon, Jesus. At kapag sinabi ng Panginoon Jesus, pumunta ka sa lugar na yon at meron magpapala sa iyo, maniwala ka meron po. Sa panahon natin, ganun din po. Pero mas maganda po kung tayo ay magagamit ng Lord na tayo ang nagbibigay. Kasi kung sabi rin po ni Apostol Pablo, sa atat po ng mga gawa, mas higit na mabalat ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Alam niyo po yung verse niya? Chapter 20, verse 25, ang sabi ng Apostol Pablo doon, alalahanin natin ang itinuro ng Panginoong Isus nung siya'y nabubuhay pa na mas higit na mabalat ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Mas mapalad po yung nagbibigay. Tandaan po natin, kung tayo nakakatanggap ng ayuda, ayuda. Oy, thank you Lord, may pera ako. Pero sabi po ng Bible, tayo, masaya tayo, dahil nakatanggap. Pero ang sabi ng Bible, mas mapalad kung nagbigay. Kahit saan po man galing yun. Kasi mas lalo silang pagpapalain. Ang mga tao po na mapagbigay, mapapansin niyo po, mas nabibless sila ni Lord. Pero hindi ko sinasabing yung mga tumatanggap hindi blessed. Kaya po sila nakakatanggap blessed. Pero mas, sabi po, mas higit. Yan po. Sa Bible. Kaya tayo ay maging daluyan ng pagpapala. Kaya mababasa sa Ebanghelyo na pinayuhan ni Jesus ang kanyang mga alagad na huwag magdala ng kahit ano sa kanilang misyon. Sapagkat ang nais ng Panginoon sa halip na yamang makalupa ang baunin ng kanyang mga disipulo ay pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos na hindi sila pababayaan. Mga kapatid, nung sinaunang mga Kristiyano, nung una pa lang nalalabas pa lang ang Kristyanismo, ang nais ng Diyos mamuhay ang mga tao doon sa pananampalataya. Nag-uumpisa pa lang po itanim yung pananampalataya ng tao. Wait, kailangan ang pagsunod kay Kristo ay laging mayroong pananampalataya. Nagtitiwala. Pero sa panahon natin ngayon, nagmeron tayong pananampalataya, pero dapat meron din tayo baon. Tama, ang church, pag nag-mission ng church, meron pong budget. Hindi tulad po noon. Yun po ay sa unang Kristiyano po na inutusan ng Panginoong Hesus. Ang sabi dito, ang mga yamang, nakalagay ba? Sa 1 Timothy, ayan, 16, ang mga yamang makalupa, sa lapi at material na bagay ang kadalasan sumisira sa ating relasyon sa Panginoon. Minsan po, dahil sa kahirapan natin, totoo naman po kasi ito, ako paisip ako dati dito, Lord, bakit ngayon parang nahihirapan ako sa financial na aspeto?
Anong sagot ni Lord sa akin? Nagpastor ka eh. Kung nagtrabaho ka, may pera ka. Tama? Sabi mo nga tama. Pag wala kang trabaho, wala kang pera. Ayaw nyo? Ang totoo po, pag wala tayong trabaho, wala po tayong sweldo. Ngayon, ang profession na pinili natin maglingkod kay Lord, si Lord ang magpapasahod sa atin. Pero hindi tayo mag-expect kung anong ipapasahod niya sa atin. Amen? Ang ipapasahod ni Lord, siya ang bahala kung ano yon. Tingnan niyo ito mga kapatid. Pag naglilingkod ka kay Lord, alam natin na si Lord ang magpapasahod. Kung ang pasahod sa ni Lord, ang pamilya mo ay hindi magkakasakit. Pero wala kang pera. Ayaw niyo ba? O, di ba? Ayaw niyo ba? Wala kang pera, pero wala naman nagkakasakit sa pamilya ninyo. Isa na po yung blessings. May pera ka. Lagi ka naman dinadala sa ospital. Yung tusok pa lang ng injection, masakit na. Naako po na nakagat ng aso, ayaw mo na po ulitin yun. Kasi kung saan po yun nasugat, pinakamahal po yun doon, pati nusok sa bakit naman dyan pa sugat nga yun, tutusukin pa. Subukan mo kayong ano ka, yung sugatin mo, tusukin mo ulit. Iyon ang napakasakit eh. Ang iniisip ko pa lang eh. Kung maaari lang, umiyak ako, pero di ko naman ako makayak dahil baka pagtawa na naman ako, pero ang sakit talaga. So may mga bagay po na kailangan natin tanggapin na hindi lahat ng blessings ay tungkol ito sa material na bagay. Lagi ko pwede na ulit po. Kasi minsan, dahil nasa hirap ng buhay natin, nakakaisip tayo ng kung ano-ano. So, magtinda na lang sa ako dito ng pinagbabawal, pero malakas ang kita. Mali na, di ba? Kasi nasa kahirapan. Pero ang kahirapan, hindi lamang po iyan nararanasan natin para tayo gumawa ng masama. Kaya minsan natin nararanasan yung kahirapan para masigit tayo magtiwala kay Lord. Ayaw niya? Magtiwala tayo kay Lord kasi si Lord lang makakapagbigay ng lahat ng pangangailangan natin. Bahala siya kung ano at kung paano niya gagawin nang magbigyan ka. Kung saan manggagaling yung resources na yon. Pero kung may pagkakataon na tayo ay makapagtrabaho, mas masarap, no? Hindi naman lahat po kasi ay magpapastor. Hindi naman po lahat ay maglilingkod na ganito mga tagpasya. Hindi lahat ay magmimisyon. Karamihan naman sa atin ay naglilingkod sa iba't ibang paraan. Ang pagmimisyon ng bawat isa ay hindi yung paglabas mo saan-saan. Yung mabahaginan ang mission mo, pamilya. Di pamilya, ishiran mo sila. Kamag-anak mo, pamilya mo, kakapitbahay, ishiran mo sila. Hindi sa malayong lugar. Kung may pagkakataon ka mag-trabaho. Amen? Isa sa mga bagay na iyan, ang Timoteo na yan, ang bakit yan nasabi ni Apostol Pablo, kasi ito yan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan dahil sa paghahangad na yumaman may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Yun palang paghahangad natin minsan ng pera dahil wala nga tayo. Minsan, yun ang naging dahilan para tayo ay mapalayo kay Lord. Mas-separate tayo. So pag ganun ang nangyari, mag-uumpisa ka ng manamlay, malulungkot ka na. Kaya dapat tayo, lagi tayong konektado kay Lord. Dapat lagi tayo ang ating isip, ang ating nakatuon lagi kay Lord. Kasi minsan, kapag iyan siya, pag inisip mo, saan kaya ako pwede kumuha ng pera? Paano kaya ako magkakapera? Ang totoo, madali lang po magkapera. Hindi pa rin po. Marami pong tumataya sa luto. Lahat sila nananalangin kay Lord na manalo. Milyon-milyon ang tumataya. Hindi naman yan sasagutin lahat ni Lord. Isa lang. Mabuti, pag dininig ni Lord na ikaw ang manalo, papalag ka kapatid. Pero hindi ibig sabihin na pinanalo ka ay tinuturuan ka para magsugal. Ipinilis ka ni Lord kasi kailangan mo yon at gamitin mo yon sa paglilingkod sa Kanya. Amen? Hindi tinuturo na Biblia ang pagsusugal. Anumang bagay na makakasama sa iyo, hindi po yan tinuturo. Dapat nakapokus po tayo kung ano yung nais ng ating Panginoon. Totoo, marami po tayong pwedeng gawin. Katulad na lang po niyan. Kasi kung sinasabi ni Pablo dyan na kung tayo ay, dahil sa paghahangad natin, ay mapapalayo tayo kay Lord, hindi po yan ibibigay sa atin. Kaya, mababasa po sa Ebanghelyo na ganito. Pinayuhan ni Jesus ang kanyang mga alagad na huwag magdala ng kahit ano sa kanilang misyon sapagkat ang nais ng Panginoon sa halip na yamang makalupa ang baonin ng kanyang mga disipulo ay
pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos na hindi sila papabayaan. Papabayaan ba tayo ng Diyos? Hindi. Yun ang nais ni Kristo makita sa mga alagad na kung sila ay nagtitiwala. Parte ito ng pagsubok din na kung ikaw ay magmimisyon, kung naniniwala ka ba talaga, kung nagtitiwala ka kay Lord, na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay sa iyong buhay, kapatid. Iyon po ang tinutukoy ni Jesus. Ikalawa, ang sabi diyan, sent to share the gospel. Sa verse, next mo kapatid, verse 2 hanggang 6, ang sabi, saan man sila, ang sabi nito, isinugo, sa verse 2, isinugo sila ni Jesus upang ipangaral ang kaharian ng Diyos. Doon sa verse 6, saan man sila mapunta, ipinangangaral nila ang mabuting balita. Ang bawat alagad ay may tungkulin upang ipangaral ang mabuting balita upang ipakilala si Kristo. Maliwanag po dapat sa atin yon. May tungkulin ang bawat isa upang ipangaral ang mabuting balita. So, paano natin yun na ipapangaral? Paano natin yun mai-share? Napakahalaga ng papel ng bawat isa, kapatid. Ang sabi din, malinaw po dapat sa atin yan, may tungkulin ang bawat isa. Kung sa pamilya ninyo, walang hindi pa nakakapakinig o hindi na kilala si Kristo, maaaring kilala. Napakinggan na, sino ba yung Kristo? Kristo si Diyos. Ang Diyos yan Pero hindi na alam kung ano si Kristo at kung ano ang nais ni Kristo sa buhay natin. Hindi po, at yung iba po, hindi po nila kilala. Kilala nila ang pangalan. Tingnan niyo po. Sabi dito sa Roma chapter 10, verse 14 hanggang 15, ang sabi diyan, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mga aral sa kanila? 15, at paano makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga may dalang magandang balita. So, napakalaga ng papel natin, mga kapatid. Kasi kung sabi ni Pablo, paano naman sila tatawag sa Diyos kung hindi nila kilala at hindi nila alam kung ano ang mapapala nila, Ang bawat isa sa atin, binibigyan ng karapatan ng Diyos. May tungkulin kung paano natin ibabahagi. Ang sabi pa niya, paano sila sasampalataya kung wala silang napakinggan? Dapat ma-share natin. Sa simpleng pangaral lang, kapatid, halimbawa, kaibigan nyo, sabihin mo sa kanya, friend, sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. O, i-share mo na siya. Pag hindi, sabi nga doon, si Kristo lang daw ang daan, kailangan mong sumampalataya roon. Sino ang kabisado sa 3:16? Kabisado na? Kabisado na po yan. Iyon po ang dapat na sinishare natin. Una, yung John 3:16, John 14:6. Kasi si Jesus ang kaligtasan. Una na, kapag sumampalataya kay Jesus, maliligtas. Pangalawa roon, dahil sa pananampalataya kay Jesus, mapupunta ka sa langit. O sino gusto sa langit? Parang ayaw ng iba. Ayaw nyo? Hindi pa naman ngayon. At tinatanong ko kung sino gusto sa langit. Hindi ko sabi, sino gusto pumunta ngayon? Sino gusto sa langit? Sabi mo sa kapatid mo, gusto na dapat sa langit tayo. Nagkipalagpuan natin ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ang layunin ng Ebanghelyo para tayong lahat ay mapunta sa kaharian ng Diyos. Tandaan natin na wala tayong magagawa kahit ayaw natin. Kapag tinawag tayo ni Lord, kailangan natin sumunod. Sino ba naman ang gugustuhin na pumunta ng impyerno? Yung magsaing ka lang o kaya magprito ka ng itlog pag may takaw na patikit ka, mainit yun Hindi mo kaya, di ba? Lalo na sa impyerno. Napakainit. So tuloy po natin. Ang sabi dyan, paano makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? Ang lahat po, ang sabi po dyan ni Pablo, paano daw makakapangaral kung hindi naman isinugo? Isinugo ba kayo? Lahat po kayo isinugo. Nung ating tanggapin ang ating Panginoong Kristo, mula nung tayo naging Kristiyano, mula nung nagpabautismo tayo, nung sumunod tayo, mayroon na sa ating inotos ang Panginoon.
Doon po sa Matthew 28:19, verse 19 hanggang 20, pumayo kayo, ipangaral ninyo. Ang totoo, hindi lamang po sa kumandala, sa lahat ng bansa, turuan ninyo sila. Gawin ninyong mga alagad at bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So lahat po ng Kristiyano, isinusugo po. Pero hindi po kayo susugo sa malayo. Isinusugo kayo dun sa malapit lang. Una na po lagi ang pamilya. So ang sabi, ukay gandang pagmasdan ang pagdating ng may dalang ng magandang balita. Kung ikaw pa na kapatid, bitbit mo ang Bibliang ito at nakangaral ka, nag-share ka, o kahit hindi mo ito bitbitin Biblia. Kung meron naman, meron ka naman sa ulado, no? Ang sabi ni Kristo, sumampalataya ka lang sa Kanya, maliligtas ka. Na-share mo, no? Pero mas mahalagang dala-dala mo ito at laging pinabasa mo ito kasi hindi ka naman makapag-share kung hindi mo ito babasahin at hindi mo malalaman. Paano ka mag-share kung hindi mo naman ito binabasa? Paano ka mag-angaral kung hindi ka naman nag-aaral? So napakalaga mga kapatid sa atin bilang isang mga Kristiyano kasi ito yung ating pagkain espiritual. Ang pinag-uusapan po natin lagi kapag nandito tayo sa simbahan ay hindi po physical o literal na pamumuhay, kundi ang ating spiritual life, yung buhay natin na kailangan nating pakainin para tayo lumakas at makapanatili tayo sa pananampalataya kay Kristo. Iyon po ang napakahalaga dito. Ang sabi, kay gandang pagmasdan, o puging-puging, kung babae, kay gandang pagmasdan ang may pipit, isipin nyo, kapag ikaw pa nagdadala nito, sa paningin ng Diyos, maganda, tagapagdala ka ng mabuting balita ng Diyos. Sabi ni San Pablo, napakagandang pagmasdan ng may bitbit o may dala ng mabuting balita ng kaligtasan. So lahat tayo dapat, ito ang bitbit natin at ito yung ibinabahagi natin at lahat tayo ay may tungkulin. Tuloy tayo. Isang pribileyo para sa isang tao ang magdala ng mensahe ng Panginoon. Ang sabi o kay gandang pagmasdan ang may dala ng magandang balita. Kailangan may mangaral upang mapakinggan ng mga tao ang tungkol kay Kristo. Sabi yan, tungkol sa kaharian ng Diyos. Kapag kailangan ka ni Kristo upang ipangaral ang mabuting balita, kapatid, kailangan tayong lahat. Bakit iba ayaw? Kapatid, kailangan tayo upang ibahagi. Kasi nga may pananagutan tayo. Ang iba sa atin dito, ang sisipag, hindi lang natin alam. Nag-share sila, nagbabahagi sila ang iba. Pero sa mga hindi pa, kapatid, ito yung pagkakataon mo, opportunity mo ito. Pribilehiyo ba ito? Pribilehiyo ng bawat isa na hindi pa nakapag-share. At subukan mo kapatid, kapag ikaw nakapag-share ng Word of God sa kaibigan mo, sa mga mahal mo sa buhay, sa mga kamag-anak mo, makikita mo kapatid, magpapatotoo ka rito. Kasi napakasarap sa pakiramdam na si Kristo ay naipabahagi mo. Bakit nakakapag-save ka ng life? Kasi naipapakilala mo si Kristo. Nais ba natin, handa ba tayo magpagamit kay Lord? Amen! Conclusion tayo. Ang sabi dyan, tayo'y tinawag upang maglingkod sa ating Diyos. Sumunod sa kanyang mga utos ng may pagtitiwala. Kapag sinabing pagtitiwala, talagang nagtitiwala ka. Walang pag-aalinlangan yan. Ang sabi pa, lahat ng ating gagawin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, umaasa tayo na sa ating pagsunod, hindi ito dahil sa ating kakayanan o talento natin, kundi kaya natin nakagawa ito dahil sa kapangyarihan o authority na ibinigay sa atin ni Kristo. Naniniwala kayo doon na may magagawa sa buhay niyo, Lord? May magagawa, kapatid. Isaiah chapter 50 verse 10, kayong lahat na may paggalang kay Yahweh at sunod sa utos ng kanyang lingkod, maaaring ang landas ninyo ay maging madilim. Kayo'y may magtiwala kayo at umasa sa kapangyarihan ng Diyos na si Yahweh. Maaaring
Sabi dyan, maaaring madilim ang pagdaanan. Kasi bakit sinabi? Marami pong pagsubok yan. Ang isang Kristiyano, hindi po madali. Pero ang sabi, umasa sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi dahil sa kahinaan o mga pagdadaanan natin ng mga pagsubok, mas dito natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos. At dahil dyan, po tayo magtatapos. Sa nawa, lahat tayo, ang ating ginagawa ay nakadepende po sa layunin ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos. Tayo po lahat ay tumayo. Awitin natin. Lahat po ng ating gagawin, isa lamang po itong pagsukli doon sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin kung bakit tayo naligtas at bakit natin naranasan ngayon ang biyaya ng Diyos dahil po ito sa sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa kanyang pagmimisyon, maging ang buhay niya ay itinaya niya para sa atin. Hallelujah. Diyos, pag-ibig mo'y ganap, iyaya mo, hindi magwawakas, patnubay mo'y kalakas sa lahat, naganakay, hindi mo pag-ibig mo, Diyos, di makapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Tulong mong itis, dalay kaligtasan. Nananangin na buhay na pala. Sa buhay na iyong ibinigay, sa buhay na wala pag-asa, nakamdaman na tuwiran mo, pasasalamat ang iyong puso. Pag-ibig mo, Diyos, di makapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Tulong mong itis, dalay kaligtasan. Natamtanangin na buhay na wala. Hallelujah. Dakilang Ama, minsan pa Panginoon, sa buhay namin ay tunay Panginoon na wala kami kakayahan. Kulang kami sa unawa. Subalit po Diyos, patuloy kami nagtitiwala. Dakilang Diyos ang bawat isa na nasa harapan mo ngayon. God, buubin mo Panginoon na ang kanilang puso Panginoon ay magkaroon ng puso Panginoon na maipahagi ka, ma-share ka, maipakilala ka sa bawat pamilya, bawat kaibigan. Ang layunin mo, Panginoon, sa mundo ay upang kaming lahat, Panginoon, ay maligtas. Ama, sa mundo na ito na puno ng kasamaan, puno ng kaguluhan, minsan, O Diyos, kami rin ay nawawala ng pag-asa. Subalit, Panginoon, sa bawat kaganapan, sa bawat buhay namin, mas higit namin na pinipili at manatili sa iyo at sumunod sa iyo mga ipinag-uutos. Dakilang Ama, hindi makikita
ang kahinaan namin kung hindi ka gagalaw, Panginoon, sa buhay namin. Dahil sa kahinaan namin, mas higit mong magagamit ito upang makilala ka ng lahat na ikaw ang aming Diyos. Sa iyong buhay na isinakripisyo para sa amin. Lord, salamat sapagkat hindi lamang dito natatapos ang aming buhay na hindi, Panginoon, namin nagagawa ang iyong mga pinag-uutos sa amin. Kagaya ng 12 alagad, Panginoon, patuloy kami nagtitiwala. Wala man kami, kapos man kami sa lahat ng bagay, subalit ikaw, O Diyos, ay masagana na nagbibigay. Hindi lamang, Panginoon, ng karunungan, kundi ng kapangyarihan. Salamat at nawa, Panginoon, sa kalagayan man namin, sa ama namin, kalagayan, nawa, ikaw ay patuloy pa rin namin maipakilala, maipahayag kung ano ang dakila mong layunin sa bawat buhay. Salamat po, Diyos, at nawa sa umagang ito, Panginoon, hindi lamang sa pag-aawitan, kundi, Panginoon, sa bawat isa, sa puso ng bawat isa, ay ikaw, O Diyos, ang patuloy na naitaas at ikaw ang napaparangalan. Salamat nga po at itinatas ka namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.